Yung sa Singapore, 7 days yun nakabook, pero 3 days lang ako doon. Pero kinabahan pala kayo bago kayo pumasok dun sa... Oo, kinabahan, sir. Pero self-confidence lang pag-interview, sir. Tinignan niya yung papers ko, tapos sabi niya sa akin, malaki naman yung Singapore. Alam ko naman, meron kang connecting flight dito. Nakita ko lang yung mga papers ko, tapos sabi niya, pumunta ka ng second immigration. Welcome to Dubai po sa UAE. Welcome po sa UAE. Hi, welcome to Dubai. Guys, from Singapore to Dubai, ang susunduin nating client ngayon sa Dubai Airport Terminal 3. So guys, tanungin natin siya kung kamusta ba yung serbisyo, kamusta yung process, kamusta doon sa immigration. So guys, paulit-ulit yung tanong ko, pero still, ito ang patunay na tayo is nagpa-process ng tourist visa para makapunta dito yung mga tao at makasama yung mga mahal nila sa buhay. So guys, tanungin natin si Kuya at sunduin natin kasi papunta siya dito sa Abu Dhabi, pero dito siya sa Dubai bababa. At ihahatid natin siya doon sa bus stop going to Abu Dhabi. So let's go! Hi, Mr. Jag. Jag! Hi! So finally guys, nandito na rin si Mr. Jag. So see you po doon. Sige po. See you. Yeah. Guys, sa wakas, nandito na rin po si Mr. Jag. Welcome to Dubai po. Touchdown Dubai. Halika mo dito. Hey, sa wakas, nandito na rin po si Mr. Jag. So kwento nyo naman po experience nyo from Singapore papunta dito ng United Arab Emirates. First sa Cebu po, Cebu to Singapore, tapos Singapore to dito sa UAE po. So kamusta po? Paano po yung ginawa nyo? Yung sa Cebu po, yung mga requirements, hindi naman masyadong strict na yung immigration ngayon. Bakit po? Yung mga requirements lang hinahanap nila, tapos content question lang, kaya sustain kasi lalaki po ako, sir. Totoo pong lalaki. Oo. Natanong joke lang. Okay, so ano po mga katanungan sa inyo kung konti lang po? Ano po yun? Yung job ko, kailan yung balik ko dun sa Pilipinas. Yan lang po. Yun lang po yung tinanong sa inyo. Pero nagsabing immigration po sa akin na lalaki. Yung lalaki kasi yung immigration sabi niya, alam ko namang hindi ka na mabalik dito sa Pilipinas. Opo. Talagang. Kailangan mong kumuha ng yung parang sa permit na nandito na ako sa abroad. Okay. So parang ang ginawa is pinapayagan ka ng immigration na magtrabaho sa ibang bansa, pero ang kailangan mo is kumuha ng OWA or OEC once nakahanap ka ng trabaho. So paano niya yun sinabi? Ang bait naman ng immigration. Actually, to be honest, yung mga immigration talaga or yung mga tao na alis na ibang bansa, there's gonna be a big chance, parang 90% na talaga maghahanap ng trabaho ang mga tao nga alis ng bansa. Kasi siguro dahil sa hirap ng buhay sa Pinas, so as long as ang iniiwasan nila yon na magka-human trafficking, iniiwasan nila na mapahamak yung mga kababayan natin Filipino, kaya nag-offload sila. Pero this time, talagang sinabi sa'yo na maghahanap ka talaga. Ano yung niya? Ano yung reason niya? Bakit nasabi niyang... sabi niya sa akin, sir, na pinakita ko yung mga papers ko. Sabi niya sa akin, tinignan niya yung papers ko, tapos sabi niya sa akin, malaki naman yung Singapore. Alam ko naman, meron kang connecting flight dito. Seryoso? Sinabi niya sa akin, sir. Okay. Tapos sabi niya sa akin na, basta maghahanap ka ng trabaho doon, siguraduhin mo na lang kumuha ka ng OWA. Paano niya nasabing may connecting flight ka? Do wala ka pang booking papunta dito. Hindi ko rin alam, sir. Parang nabasa na niya. Wait lang. Bago yon, ano po ba muna yung mga documents na pinrepare nyo from Cebu to Singapore? Ano yung mga documents nyo muna? Yung bank certificate, tapos payslip, ID, tapos leave form. Ganyan, sir, leave form. So, yun lang po yung mga documents na inanan nyo. Passport, saka ticket lang. Saka I think, unang-una, mag-isa kasi kayo. So, syempre, kadalasan, pag magta-travel ka, it's either kasama mo yung jowa mo, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung mga kaibigan mo. Pero pag mag-isa ka, I think, talagang kahit ako si immigration officer, sasabihin ko, maghanap ng trabaho, mag-isa di ba? Iisipin niya talaga. So, pero, resign po talaga kayo sa company? Hindi na ako nag-resign, sir. So, awol ka sa company. Okay. Tapos, sa bank statement, madami nagtatanong, magkano daw ba yung kailangan piniprepare na pera papunta dito? Yung sa akin, sir, pinapilap lang niya ako ng form. Select yung bank certificate, magkano yung nasa certificate ko. Yung nilagay ko sa
pera ko sa bangko is 40,000 lang. Pagkatapos ilang days po nakabook nyo po dun sa Singapore? Ay, yung sa Singapore, 7 days yun nakabook, pero 3 days lang ako dun. Okay. Kasi nga mabilis ang process natin. Siyempre, ayaw naman natin mag-suffer si Kuya. Actually, ang nangyari nga kay Kuya, dapat nung pagdating niya dun, the next day, dahil lumabas agad yung visa alis na agad, kaso medyo hassle. So, ang ginawa namin, ginabi namin ng kaunti. So, yun yung nangyari. At nag-enjoy po ba kayo sa bakasyon nyo dun sa Singapore? Opo naman, sir. Ang ganda dun sa Singapore. Malinis, tama? Okay. Mas mag-enjoy kayo dito sa Dubai. Especially maganda yung time na pagpunta nyo kasi taglamig. So, ayan. So, sa Singapore, may kamag-anak po ba kayo doon? Wala rin. Ay, meron naman. Sabi kasi kayong Fridays, yung kamag-anak ko, mag-stroll kami sana na yung Friday. Kaso lang... Nauna ka na pumunta dito. Okay, pero dineclare mo ba doon from Cebu to Singapore na may kamag-anak ka? Hindi. Hindi talagang solo travel Solo lang. traveler lang. Napakabait naman ng immigration officer na yun. So sana, mapapasana all ka talaga. Pero, Mabait lang sa Cebu, sir. oo, sa Cebu, hindi naman kasi talaga natin maiiwasan yon, especially lalaki ka, so may less ang sa human trafficking or what. Kasi, for sure, lalaban ka kung ano man ang mangyari, di ba? So, okay. Pagdating nyo sa Singapore, na-feel nyo na. Pero kinabahan pala kayo bago kayo pumasok dun sa... Oo, kinabahan, sir. Pero self-confidence lang pag-interview, sir. Mashallah, paano po ba yung itsura ng self-confidence? Nagsuot po ba kayo ng madaming goals or what? Wala. Kasi ganito lang. Ganyan. Ano po ba muna yung trabaho nyo sa Pilipinas? Customer engineer. Yun, tanong niya sa akin yung sa first immigration. Kasi pinunta ako sa second immigration. Yun ang dalawa. Okay. First So, immigration, second medyo immigration. montik na kayong ma-offload kung dumaan kayo sa second immigration. Kasi yung first timers ay talagang dadaan sa second immigration. Oo. Ano po yung tanong muna sa, yung sa first, yung sinabi nyo kanina, dun yung sa first immigration. Sa second immigration na yun. Pero sa first immigration, ano yung tanong? Yung sa first immigration, sir, pinakita ko lang yung mga papers ko, tapos sabi niya, pumunta ka ng second immigration, tapos doon na tanong, yun lang tanong sa akin. Tapos tinanong din po yung trabaho nyo. Oo, tinatanong ng trabaho ko. Sabi niya, anong work mo? Sabi ko, customer engineer sa Ubix Corporation. Tapos sabi niya sa akin, anong custom work yan, sir? Sa Ubix, sabi ko yung mga printer, copier. Then pinakita ko yung sample ng copy ng copier namin sa mga, kumpara sa mga printer na local, sir. Doon na-amaze siya, sir, doon, wala na, ganyan. Mashallah, so nakapalagay ang loob nyo na and then okay na. So, yun naman, nakakatuwa naman yun kasi malaking potential nyo talaga. And pagdating nyo, so, nung after nung second immigration, naanuhan na kayo? Parang gaan na sa loob, magaan na sa loob. Alam ko naman sa Singapore na hindi masyadong mahigpit, sir. Oo, wala na. So, pagdating nyo sa Singapore, nag-enjoy na talaga kayo. Mashallah. And papunta dito, ano mga documents po ang sinend nyo po sa amin muna or hinanap namin sa inyo para i-process ang visa? Passport lang po, tapos isang selfie picture. Diba? Selfie lang kasi ayaw na namin kumasok yung mga tao na magbigay ng photo na white background. Kaya selfie lang is okay na. May tanong po ba sa Singapore papunta dito? Wala na pong tanong. Passport lang. Ilagay lang sa parang scanning nila, tapos okay na. Ganun lang. So, sobrang dali lang po. No? So, kung i-rate nyo po yung service namin from 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Ano po ang service? Ayun talaga, sir. Kasi ang bilis, sir. Na-amaze po ba kayo? Opo, sabi nga ng tito ko dito, sabi ng tito ko, ang bilis. Pagkatapos, wag ka naka-Emirates pa si Kuya, mashallah. Masarap sumakay sa Emirates, syempre. Masarap, kasi ganda ng plane, tapos meron ka makikitang mga TV na nasa labas. Okay. So, talagang ano siya, kasi hindi namin tinitipid yung mga client namin, especially pag may magandang airline talaga. So, nag-enjoy si Kuya dun sa Emirates. So, ngayon, marirecommend nyo po ba yung agency namin sa ibang mga taong gustong pumunta dito sa UAE? Opo naman, I recommend Albab Agency because ang bilis talaga. So, satisfied? Walang hassle po. I'm very satisfied with it. Wala pong talagang hassle. Mashallah, walang hassle. So, yun yung pinaka nakakatuwa kasi talagang si Kuya, saan nyo kami nakita? Sa YouTube. Paano nyo po kami nakita dun sa YouTube? Kasi sa YouTube kasi computer science, so parang scroll lang talaga pala. Ano yung maganda, tapos nakita ko kayo sa YouTube, yun, nag-message ako sa inyo. Tapos yun, ang dali lang pag-process dito, papunta dito. Yeah, so diba, noon nanonood lang siya sa YouTube at ngayon, siya na ang nasa YouTube. Pero pagdating niya dito, pupunta kayo ngayon ng Abu Dhabi. Opo.
So guys, anong oras na? I think hindi kayo pwede makapunta ngayon ng Abu Dhabi. Wala pa ngayon. So, gusto nyo po ba? Kasi kung atid ko kayo doon, baka maghintay pa kayo mga 1 oras. Okay lang sir. Doon na kayo maghintay? Maghintay lang ako kasi yung tito ko may trabaho lang mga 8 o'clock sir. May trabaho. Kaya kailangan aga kayo doon. Tapos, samahan pa po niya ako papunta sa trabaho ko rin. Trabaho? May work agad? Mashallah, kaya naman pala. So, kadalasan talaga sa mga tao na nasa Pilipinas, hindi ko alam bakit ayaw nila dumaan ng legal way, pero may legal way din po tayong process ko yung direct hire. Pero I think yung company nyo is nagmamadali para i-hire kayo agad. Tapos sila yung magpa-process na ng visa ko sir. Oo, kasi yun yung mga ng mga tao, nagmamadali sila para makapunta dito, para makapagtrabaho agad. Kasi nga, to be honest, pagdadaan din ng legal way, pinaprocess namin, umabot ng 2 months. Pero ito si Kuya, agad-agad start. Ano pa magiging trabaho niyo naman dito? Yung tito ko rin nakakaalam sir, parang sa computer works din sir. Mashallah, yun yung maganda pag may kamag-anak ka kasi, may referral agad. Ay, mashallah. So maraming salamat po at hatid ko na po kayo doon? Sige po. Thank you po. Bye-bye. It's finally we're here sa bus stop, Al Gubayba bus stop, papuntang Abu Dhabi si Kuya. So time check, it's 2:33 AM. Hindi ko alam kung meron na bang bus papunta doon, pero I think 4:00 pa daw. Sabi ni Kuya, first trip, sabi din ng kanyang kamag-anak. Pero maghihintay daw siya dito. Kaya naman Kuya? Kaya. Nakapunta nga dito ng no? So guys, talagang si Kuya is ginawa ang lahat para sa kanyang family kasi na nag-travel siya going to Singapore, hindi pa niya nahintay yung birthday ng anak niya. Birthday ng anak niya is 7, pero 6 nandun siya pa Singapore. So medyo malungkot yun syempre sa anak niyo, hinanap kayo. Pero sabi nga niya, pumunta siya dito para sa family din niya, para sa trabaho. Hindi na siya masyadong gumala sa Singapore, talagang gusto niya magtipid at pumunta dito para magtrabaho. So guys, let's go. Hatid na natin si Kuya doon. Bibili siya ng no card, i-assist natin at siya na bahala. Okay, so thank you Kuya ng marami. Bye po. Nandito na kami at ayan. So si Kuya, tinuro ko lang kung saan bibili ng ticket later. Kaya na naman po later. Okay. So iwan ko na po kayo. Pasensya na po kayo. Hindi po ako makakasama sa inyo. Thank you pa ng marami. Ano pa gusto sabihin sa mga taong gusto pumunta dito sa UAE? Sa mga taong gusto pumunta dito sa UAE, mag-chat lang kayo kay Kuya Will kasi mas madali yung process po. Sige po. Thank you po.